Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Focus. Sa ulo ng mga balita, crime rate sa bansa bumaba sa 7.8%. DA nagsimula ng bantayan ang presyo ng agricultural goods sa pagpasok ng holiday season. Global Witness itinala ang Pilipinas bilang isa sa mga delikadong lugar para sa mga environmentalists sa Asia. PAGCOR nagbabala hinggil sa mga illegal na gaming online sites. Ugnayan ng Pilipinas at Malaysia lalong pinaigting sa Malaysia Week 2023. Pilipinas handa na para sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kaso ng sore eyes tumataas kung saan partikular na tinatamaan ang mga estudyante. Kaugnay nito ang ulat sa Cagayan kung saan naitala ang pinakamataas na bilang ng impeksyon na mayroong nakapagtala ng 40 kaso. Itinuturong dahilan ng pagtaas ng kaso ang pabago-bagong lagay ng panahon. Dahil rito, hinihimok ang publiko na huwag magpadala sa sabi-sabi na maaaring maging lunas ang gatas ng ina sa sakit na ito, bagkus pinapayuhan na posibleng maiwasan ang sore eyes sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan sa katawan. Samantala, ipinagmalaki ng Philippine National Police ang mga makabuluhang datos nito sa patuloy na pagsugpo sa krimen. Para sa buong detalye, narito si Francis Rio Dique. Nakapagtala ang Pilipinas ng mas mababang crime rate na 7.8% matapos bumaba ng 11,000 bilang ng krimen mula Enero hanggang ika-15 ng Setyembre kung ikukumpara sa nakaraang taon na datos. Ayon kay Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda, nagkaroon ng mga makabuluhang hakbang ang ahensya kung saan mahigit 54,000 individual ang kanilang naaresto at mahigit 34,000 mga baril ang nabawi bilang kampanya laban sa loose firearms. Kanya ding ipinagmalaki ang mahigit 34,000 operasyon laban sa ilegal na droga kung saan tinatayang 7 bilyong halaga ng droga ang nakumpiska. Kinilala ni General Acorda ang PNP sa kanilang dedikasyon at matatag na serbisyo kaya naman nakakuha ng 76% na trust ratings ang ahensya kung saan ito ay pumangatlo sa lahat ng ahensya na pinagkakatiwalaan kasama ang Department of Education at Commission on Higher Education base sa datos ng Okta Research nitong Agosto. Dagdag pa ni General Acorda, bilang pagpapaigting ng integridad ng pulisya, nakapagsagawa na sila ng mahigit 100,000 drug test sa mga opisyal nito kung saan madidismiss kung sino man ang magpopositibo. Binigyang diin din niya na ang pagkakaisa ang susi sa mas matatag at ligtas na bansa, kaya naman bukas ang ahensya sa mga suwestyon at komento. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa nagsimula na ang Burr Months, mahigpit na binantayan ng Department of Agriculture o DA at iba pang ahensya sa pamahalaan ang pagbabago ng mga presyo ng agricultural products sa merkado kahit na inaasahan din ang bahagyang pagtaas nito kasabay ng pagpasok ng Christmas season. Pinaalalahanan din ng DA ang mga mamimili na ihanda ang mga sarili sa mataas na demand sa farm products, partikular ang pagkakaroon ng bagyo sa bansa ay isa rin sa makakaapekto rito. Muli rin naman sinigurado ng ahensya na sa kabila ng mataas na demand sa mga bilihin, titiyakin nilang mayroong sapat na supply ng palay pati na rin ang dekalidad ng mga ani.
Sa kaugnay na balita, iminungkahi ni Bureau of Customs Port of Zamboanga Chief Benny Lontok na gawing donasyon na lamang ang nakumpiskang 42 milyong halaga ng imported rice sa Zamboanga City na siyang ipapamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga Pilipinong naapektuhan ng price cap ng bigas. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang pahayag sa isang news forum sa Quezon City kung saan ito ay naipaalam na sa BOC Central Office at naghihintay na lamang sila ng kumpirmasyon sa susunod na gagawing aksyon. Nitong Agosto, umabot sa 500 milyong halaga ng smuggled rice ang nakumpiska ng BOC at tiniyak ng ahensya na patuloy ang kanilang pag-i-inspect sa mga rice warehouses bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang seguridad sa bansa, isinagawa ng Department of Agriculture National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o DANUPAP ang turnover ng greenhouse facility sa Philippine Army. Ito ay naganap noong ika-13 ng Setyembre sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan naman ng ceremonial planting ng mga opisyal mula sa Philippine Army. Samantala, kamakailan lang ay isinaad ng Office of Civil Defense o OCD na nakahanda itong tumulong sa patuloy na rescue at relief efforts sa Morocco na nakararanas ng epekto ng magnitude 6.8 na lindol na sumira sa mga komunidad at pumatay ng halos 3,000 katao. Sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na ang OCD ay gumagawa na ng mga plano at tinitingnan ang posibleng deployment ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent o PIAHC sa Morocco kung saan patuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations. Matatandaang nitong nagdaang Pebrero nagpadala ang Pilipinas ng 82 kataong PIAHC sa Turkey upang tumulong sa mga operasyon sa pagresponde sa bansang nasalanta ng lindol. Sa ating ulat panahon, inaasahan na mararanasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Mindanao. Ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone. Samantala, bahagyang maulap na papawirin naman na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang maaaring masaksihan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Pilipinas nakilahok sa mga forum ukol sa pagpapaigting ng seguridad ng mga turista. Ilang organisasyon nagsagawa ng pagkilos para ipatigil ang paggamit ng fossil fuel. Global Witness itinala ang Pilipinas bilang isa sa mga delikadong lugar para sa mga environmentalists sa Asia. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang mapaigting ang seguridad ng mga turista sa bansa, dumalo ang Pilipinas sa Symposium and Exhibition on the ICAO Traveler Identification Program o TRIP at Joint International Criminal Police Organization o Interpol Biometric Forum na ginanap sa Montreal, Canada nitong ika-12 hanggang ika-14 ng Setyembre. Umabot sa 30 bansa ang dumalo sa two-part symposium na ito kung saan tinalakay ang pagpapaunlad ng teknolohiya ukol sa pangangasiwa ng mga turista, partikular na sa identification management. Kabilang dito ang pagpapalawig ng biometrics technology at kung papaano mas magiging convenient ngunit mapapanatiling ligtas ang pagpoproseso ng mga turista sa pangingibang bansa.
Sa ibang balita, alinsunod sa Asia-wide mobilization para ipatigil ang paggamit ng fossil fuel sa mundo, ilang organisasyon at kilusan nagsagawa ng pagkilos sa ilang lugar sa lungsod ng Quezon. Narito si Princess Castro para sa buong impormasyon. Nagsagawa ng pagkilos ang nasa higit 1,500 individual mula sa iba't ibang organisasyon sa bansa na ginanap sa loob ng Quezon City Memorial Circle at sa mga tapat ng gusali ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Agriculture noong Biyernes. Ito ay upang manawagan na itigil na ang paggamit ng coal o fossil fuel na siyang nagiging dahilan ng paglala ng klima ng panahon o pag-init ng mundo. Ang fossil fuel ay ang mga nabubulok na halaman at hayop na sinusunog upang i-convert bilang coal, langis at natural gas na ginagamit ng mga planta at sasakyan para makapag-produce ng enerhiya at kuryente. Dahil dito, ilan sa mga suwestyon na sinabi ni Tita Flora Santos, ang presidente ng Oriang Women's Movement at organisador ng K4KQC, na imbis na coal ang gamitin ay maaaring gumamit ng renewable energy kung saan ito ay malinis at mas mura ang gastos. Kaugnay nito ay ang pagkakaroon ng umiiral na batas kung saan sa ilalim ng Republic Act No. 9513 ay layong maghikayat na paunlarin ang paggamit at komersalisasyon ng renewable energy sa bansa. Ngunit ayon kay Santos, ang batas na ito ay hindi na ipatutupad ng maayos. Kalagi kami mga kababaihan kasama. Bakit lagi ang mga nanay, mga sumasama kami? Ay di ba pagka ay nagugutom pamilya, sino ang lagi na iisip? Di ba si nanay? Tapos paano makakasya ang budget na binibigay ng asawa? Si nanay din. Kaya lagi ang malaking papel ang women dito. Sa kabilang dako, may panawagan din ng leader ng kilusan para sa mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na ika-30 ng Oktubre. Tanawagan ako na sana maayos ang plataforma nila, no? Na dapat ang plataforma ay naglilingkod sa mga nangangailangan, higit sa lahat, di ba? Ibig sabihin, kung kailangan dapat tumulong sila, i-develop yung komunidad kung saan sila mananalo, develop yung barangay at ayusin yung transparency, no? Kasi maraming nangungurakot sa ating bayan kaya nawawala ang pondo, di ba? So, ano aasahan ng mga maralita? Wala. Diba, puro promise lang pagka-kampanya. O, kampanya ngayon, di ba? Sana hindi matatamis na kampanya. Talaga totoo. Pag nanalo sila, implement naman nila yung pinagsasabi nila noong panahon ng kampanya. Sa pagtatapos, sinabi ni Santos na mahalaga na mabigyan ng patuloy na edukasyon ang mga kabataan upang mamulat ang kanilang mga kaisipan at matulungan ang mga hindi nakapagtapos na mamulat sa kanilang mga karapatan, partikular na sa mga batas ng bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa laganap na pagpaslang sa mga environmentalist sa Asia at ang karamihan dito ay naganap sa Pilipinas, naitala ang bansa bilang isa sa mga pinakadelikado na lugar para sa mga tagapagtanggol ng kalikasan o tinuturing na environmentalist. Tunghayan ang balita ni Jade Buhoy para sa buong detalye. Sa kabuuan, base sa pagsasaliksik ng Global Witness ukol sa 16 na kaso ng pagpaslang sa mga tanggol kalikasan sa rehiyon ng Asia, ang 11 rito ay napagtantong naganap sa bansa. Dahil riyan na itala ang Pilipinas bilang pinakadelikadong lugar para sa mga environmentalists kada taon. Samantala, kabilang din sa nasabing pag-aaral, ito'y isang malubhang indikasyon na ang pamahalaan ay hindi ganoon kabukas sa usaping pagtatanggol sa karapatan ng mga environmentalists at proteksyon para sa mga ito. Ayon sa nasabing resulta ng pagsasaliksik, ang mga bansang pinakadelikado para sa mga environmentalists sa buong mundo ay Colombia, Brazil, Mexico at Honduras dahil sa halos 100 kaso na pagpaslang noong nakaraang taon, kung saan ang 5 sa mga ito ay ukol sa issue ng Amazon rainforest. Ang Global Witness ay isang non-government organization na nagsusulong ng katarungan para sa mga pamayanang lubos na apektado ng climate change, lalo na sa mga katutubo, maralita at vulnerableng sektor nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa ibang balita naman, alinsunod sa paglaganap ng mga illegal na website, nagbabala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa publiko na mag-ingat hinggil sa mga hindi lisensyadong sites na nagpapanggap online. Ito ay matapos madiskubre ng PAGCOR na ginagamit ng ilang website ang kanilang logo nang walang pahintulot, dahilan upang malinlang ang publiko na ang kanilang mga aktibidad ay konektado sa lisensyadong offshore gaming sa Pilipinas. Dahil dito, inendorso na ng ahensya sa Philippine National Police ang resulta ng investigasyon at monitoring ng mga kahinahinalang website, gayon din sa Department of Information and Communications Technology at National Bureau of Investigation para sa kaukulang aksyon. Dagdag pa rito ay ginagawa ng PAGCOR ang mga kinakailangang hakbang upang matugunan ng issue at nananawagan sa publiko na agad na iulat ang anumang hindi otorisadong paggamit ng PAGCOR logo o maling representasyon ng akreditasyon. Tututukan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga online application gaya ng delivery apps, payment platforms at shopping platforms upang matiyak ang proteksyon ng consumer at pati na rin ang government apps para sa efficiency nito. Ito ay isasagawa sa pamamagitan ng Consumer Application Monitoring Systems o CAMS platform, isang inisyatiba ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT na inilunsad noong ika-13 ng Setyembre sa National Cybercrime Hub sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, ang paglulunsad ng CAMS platform ay isang magandang pagkakataon para sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor. Samantala, inilunsad ng DILG ang Barangay at Kalinisan Day o kung tawagin ay Barkada para sa bayanihan at pagpapanatili ng kalinisan at ligtas na komunidad. Daniza Lopez para sa Balita. Isinagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Barangay at Kalinisan Day o Barkada noong ika-16 ng Setyembre. Ito ay alinsunod na rin sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa bayanihan ng mga Pilipino. Ang barkada ay naglalayong mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran para sa ligtas na komunidad. Naniniwala ang DILG na sa ganitong paraan ay may iwasan ang paggalat ng mga sakit sa pamamagitan ng tama at responsableng pagtatapon at pagbubukod ng mga basura. Hinikayat naman ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos ang publiko na makiisa sa mga inisyatibo ng pamahalaan para sa ikabubuti ng kalusugan ng mga mamamayan, kung saan nakiisa ang mga barangay sa iba't ibang lalawigan gaya ng Antique, Pangasinan, Ilocos Norte at iba pa. Sa barkada ay sinagawa ang mga aktibidad gaya ng paglilinis ng mga baybayin at baradong agos ng tubig, pagtitrim ng halaman at iba pa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na pagsuporta ng PAGCOR sa mga pamilya o individual na naapektuhan ng kalamidad, ibinahagi nito ang kabuuan ng mga evacuation centers na malapit ng makumpleto. Daniza Lopez para sa Balita. Ibinahagi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Vice Presidente para sa Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villaflor na ang mga lokal na pamahalaan ay ginagamit na ang 36 na evacuation centers mula sa Multi-Purpose Evacuation Centers o MPECs na proyekto ng PAGCOR na bumubuo ng 47% na pinondohan ng kumpanya. Ayon kay Villaflor, ang kabuuang halagang 3.5 billion pesos ay ipinamahagi sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Dagdag pa niya na nagpapakita ito ng matibay na dedikasyon ng PAGCOR sa pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng mga kalamidad. Ang proyektong MPECs ng PAGCOR ay itinatag upang magtayo ng ligtas na mga tahanan sa mga lugar na madalas tamaan ng mga kalamidad kung saan 36 na pasilidad ang matagumpay na naitayo at 41 naman ang bilang ng malapit na makumpleto. Naghahatid tulong din ang PAGCOR ng tulong pinansyal at relief packs sa mga apektadong pamilya ng kalamidad.
Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Malaking pinsala sa coral reefs na diskubre sa West Philippine Sea. Ugnayan ng Pilipinas at Malaysia lalong pinaigting sa Malaysia Week 2023. Darren Espanto inilabas na ang kanyang bagong single na Bibitaw Na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pagdagsa ng mga sasakyang pandagat ng China, itinuturong dahilan umano ng malaking pinsala na nadiskubre sa mga coral reefs na nakapalibot sa Rosul Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, kilala ang lugar bilang kanlungan ng iba't ibang uri ng mga isda at iba pang marine life dahil sa masagana nitong coral reefs, ngunit ngayon wala na umano ang mga ito. Wala nang natitira, nawasak at mga debris na lamang ang mamamataan. Hinala ng Western Command, dulot ito ng malawakang iligal na pag-aani ng coral reef sa lugar. Dahil rito, inaasahan ang dobleng pagsisikap mula sa ahensya na paigtingin pa ang pagbabantay sa lugar at pagmamay-ari ng Pilipinas na yamang dagat. Noong ika-16 ng Setyembre, opisyal nang sinimulan ang Malaysia Week upang ipagdiwang ang kanilang kultura, turismo, pati na rin ang pakikipagkalakalan sa bansa. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Upang mas mapatatag pa ang ugnayan ng Pilipinas at Malaysia sa aspeto ng kultura, edukasyon, turismo, pati na rin sa negosyo, ipinagdiwang ang Malaysian Week 2023 sa Business District ng Makati City. Sa pamumuno ni Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik Melvin Castellino Anthony, pinahayag nitong ang nasabing pagdiriwang ay isang pamamaraan upang paigtingin pa ang ugnayan ng Pilipinas at kanilang bansa. Base sa panayam, inilahad niyang ang Malaysia Week ay naglalayong magbigay oportunidad sa kalakalan at turismo pati na rin sa sektor ng edukasyon, hindi lang sa mga mamamayan ng Malaysia na naninirahan sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga Pilipinong nagnanais dumayo sa kanilang bansa. As you can see today, we have an array of Malaysian food and products, and of course we have our also institutions from Malaysia, like from our education, and many other companies are operating in Philippines. Bahagi rin sa nasabing pagdiriwang ay ang pagdalo ni Department of Tourism Undersecretary Shirin Pamintuan kung saan pinabatid niya ang mga inaasahang programa para sa turismo ng bansa, partikular na sa mga lugar ng Mindanao. And even in our regions in Mindanao, they have a strong barter and trade. So we do recognize that this is an important event and it has a enormous economic potential. Tiniyak naman ni Makati City Vice Mayor Monique Lagdameo na ang pakikipag-ugnayan sa bansang Malaysia ay may kakibat na karagdagang trabaho para sa mga mamamayan ng lungsod, pati na rin ang proteksyon sa seguridad ng mga OFW sa nasabing bansa. Because nga we are able to connect and coordinate with them, we now know what the job opportunities available are at their end, lalo po doon. At isa pa dyan at least, pagka po merong maayos sa pagkikipag-usap, nababantayan din kahit papano ang ating mga OFWs na nandun. Dahil dyan, sang-ayon sa ugnayang ito ang mga Pilipinong negosyante na naglalayong makalikom ng karagdagang kita at magbigay ng iba't ibang hanap buhay para sa mga kapwa Pilipino. We get to bring employment, diba, sa Philippines. Yun yung main benefit, no? Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa
Sa nalalapit na kompetisyon ng mga pambato ng Pilipinas para sa 19th Asian Games, nagbigay pahayag si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino hinggil sa naging paghahanda ng komisyon at mga atleta para rito. Narito ang ulat ni Princess Castro. Nagbigay pahayag sa isang panayam noong Biyernes si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino hinggil sa mga paghahanda ng mga atletang Pilipinong lalaban para sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China sa ika-23 ng Setyembre. Ayon kay Tolentino ay sana maging maganda ang trato at pagtanggap ng host country na China sa Pilipinas. Ito ay kaugnay ng issue sa pagitan ng China at Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. We're excited to be in Hangzhou, even though there will be some issues na wag naman sana maapektuhan yung relationship natin. Because sports unify people and unify everything. Sports is a different story. Bagamat nababahala ay kumpiyansa na ang komisyon sa magiging performance ng mga pambansang pambato ng Pilipinas. We're very much prepared. Now, some of our elite athletes are coming from their training abroad, US, Japan, Australia, and other parts of the world. So, yun nga pong basketball natin after World Cup, nag-convene na agad, nag-training na agad yung team na binuo ng ating local basketball, samang basketball ng Pilipinas. Samantala, nagsagawa ng isang send-off party ngayong araw ang Malacanang para sa mga atletang lalahok sa kompetisyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inilabas na ng OPM singer na si Darren Espanto ang kanyang pinakabagong single na Bibitaw Na. Ang newest single na ito ay isinulat mismo ni Darren at available na ngayon sa iba't ibang music streaming platforms. Matatandaang nitong Hulyo, ipinagdiwang ni Darren ang kanyang ika-9 na taon sa industriya ng entertainment. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, crime rate sa bansa bumaba sa 7.8%. DA nagsimula ng bantayan ang presyo ng agricultural goods sa pagpasok ng holiday season. Global Witness itinala ang Pilipinas bilang isa sa mga delikadong lugar para sa mga environmentalists sa Asia. PAGCOR nagbabala hinggil sa mga illegal na gaming online sites. Ugnayan ng Pilipinas at Malaysia lalong pinaigting sa Malaysia Week 2023. Pilipinas handa na para sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.